Hindi, Kado, ang tanong dapat kay Risa Hontiveros, bakit may countrywide development fund ka at yung mga yan? Bakit meron kang liquidation by certification? Ayun na Bakit nga. yung mga construction projects, meron kayo at hindi na niyo Oo, ipaubaya sa DPWH, no? So, correct. politika po ito, politika. Namumulitik, gusto nilang ilimit yung powers ng Office of the Vice President na mag-distribute ng ayuda on need basis. Oo. At Yun. discretion by the, hindi naman yan na petty cash na miski na papano, miski na para saan. Hindi po. May apat na classification ang Office of the Vice President. Slide sa politika na po sa Pilipinas, yung SMNI News nga na nagulat po, naging mainit ang pagdinig ng Senate Committee on Finance hinggil sa panukalang budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Pero si Risa Hontiveros sa latang pinupolitika si VP Sara Duterte, kaya naman hindi nagpatinag ang pangalawang pangulo at binira ang namumulitikang si Hontiveros. Hindi ko napanood po ito, but I think Joshua and Kado watch them and watch it, and maybe you can give us a very, very brief summation, Kado. Kini-question ni Risa Hontiveros kung bakit may 3 o 4 na items sa kanyang budget sa education na nagtatalaga ng may similar purposes sa mga line agencies. Ang katwiran naman ni Sara Duterte ng Office of the Vice President ay kasi pag pumupunta sila sa DSWD, hindi sila binibigyan at tinataboy sila, pinahihirapan sila. So kaya sila nagpupunta sa Office of the Vice President. Ngayon ang gusto ni Risa Hontiveros ay halimbawa ang nature medical, ang lalapitan lamang siguro PhilHealth at saka DOH. Pwede ba naman yun? Alam naman natin ang mga Pilipino ay very personal. Alam naman natin na mga senador at mga congressman ay nagbibigay din ng mga ganito on need basis. Hindi, Kado, ang tanong dapat kay Risa Hontiveros, bakit may countrywide development fund ka at yung mga yan? Bakit meron kang liquidation by certification? Ayun na Bakit yung nga. mga construction projects, meron kayo at hindi na niyo Oo, ipaubaya sa DPWH, no? So, correct. politika po ito, politika. Namumulitik, gusto nilang ilimit yung powers ng Office of the Vice President na mag-distribute ng ayuda on need basis. Oo. At Yun. discretion by the, hindi naman yan na petty cash na miski na papano, miski na para saan. Hindi po. May apat na classification ang Office of the Vice President. No? At saka tinatanong, tungkol doon sa libro, yung reading. Bakit daw Yeah. nagtalaga ng 10 million doon sa children's reading books? Alam niyo mga kabansa, kawawa naman ang ating mga public school dahil wala naman silang students, dahil wala naman ang mga kabataan natin, wala naman budget para bumili ng kanilang children's reading book sa National Bookstore. At marami pang nagbabatiko sa social media na bakit daw hindi na lang ibigay na gatas at painom doon sa mga estudyante. Well, sabi ko, bakit ba ninyo pinapipili ng gatas at saka reading material ang mga bata? Precisely nilagay yan to develop the creativity of the children that was being neglected before. Ang ating mga estudyante sa public school ay hindi tinuturuan na magbasa ng mga kwento para sila ay makapag-isip para sa kanilang sarili. Independent creative thinking. Ang sabihin ninyo, wag yung 10 million ang yariin ninyo. Ang question ninyo ay bakit nagtatalaga ang Kongreso at Senado ng bilyon-bilyon na appropriation sa military, sa flood control. Bakit bilyon nga yung sa flood control na nawawala Tapos, pag-iinitan ni Risa Hontiveros, yung 10 million para sa mga kabataan natin.
Why Oh, can't so malaman halata nila? halata lang talaga partisan politicking na ginagawa ni Risa Hontiveros kaya po i-block out na po natin 'yan sa ating mga susunod na balota. We have to keep moving on fast, no? Duterte comeback, sabi ni Risa Hontiveros, nananatiling panganib hangga't nasa pwesto si VP Sara. Ito ay ayon sa balita na Tagalog News ng Manila Bulletin. Now, unang-una, botante po ang tinatanong diyan kung sino po ang nagpupwesto sa eleksyon po 'yan. Hindi po sa gusto at ayaw po ng mga anti-Duterte po 'yan. So si Risa Hontiveros is really out of line here, out of place. But she doesn't seem to care. Ano basta dakdak lang na lang nagdakdak kahit irrelevant po. Well, anyway, I'll keep moving on. And sa nag-post si Crisette Laureta Chiu, sabi po kasi ni Risa Hontiveros to Sarah, why should DepEd print your books just because you wrote them? Sabi naman ni Crisette Laureta sa kanya, kay Risa, using money when she was in PhilHealth to run bus advertisements featuring her as she prepared to run for the Senate. Well, ganyan po nga talaga ang politika po natin. Just pointing out the hypocrisy of Risa Hontiveros and yan po. But of course, I'm against election. Gusto ko one-party state, no? With ideologically led leaders, not politicians. But